announced sa ganang mamamayan. Yung perspektibo, pananaw ng taong bayan po. Pati na sa mga kababayan natin, mga vloggers, Nelson, na ginagamit lagi ang ating palatuntunan. Minsan na nagkakamali sila ng bigkas. Akala tuloy nila sagana. Akala nila, tayong dalawa sagana. Itong dalawa niya ito, sagana ito mga... Hindi po, ano po ito? Sa ganang mamamayan. Meron pong tatlo yung sa at ganang magkahiwalay po. Hindi po yun one word. Ibig sabihin nun ay sa panig ng mga mamamayan. Kung ano ang dapat na unahin at dapat na bigyan ng prioridad sa bawat panahon. Ayun, opo. Nagkataon naman na sa panahon ngayon, kaya nga, ang dami ng pinagkakabalaan ng mga nasa gobyerno. Yun na nga po, sa ating mga kababayan. Kaya tumutok po kayo sa ating palatuntunan ngayong hapon. Nako, may napakahalaga po kaming announcement sa kapakanan po ng ating buong bansa, Nelson. Yan, ano? Ito'y sa kapakanan ng mga nabanggit natin kanina, no? Yung mga naapektuhan ng mga pagtatalo-talo ngayon sa pamahalaan. Yung hindi ho naabutan ng serbisyo o kaya inaantala o mga proyektong nababalam para sa mga mamamayan dahil abala nga sa kung ano nang ginagawa dyan eh. Ayun, ang tanong ko tuloy sa ating mga kabayan mayroon bang magbibigay ng tulong sa amin dito? Kami sinaranta ng kalamidad? Ano ba ang dapat namin gawin? Samantalang yung mga leader namin nag-aaway-away po Napapanood namin sa telebisyon mayroon mong kanyang mga kabuluhan na pinagagawa May kanya-kanyang mga posisyon at interest na sinusulong. Pero dito ko sa programa, gaya ng nabanggit na namin sa inyo, ay ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement. Nelson, pahayag. Breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan, ipakishare nyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, kung saan man kayo social media account naka-follow, ipakishare nyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood, at nang sa ganon ay mapakinggan nyo mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ang tagubilin. Kami po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, i-share nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Ipaki-record nyo po ito, tsak magugustuhan po ninyo itong ating announcement ngayon. Napakalaki po nito, at baka mabigla kayo, manghinayang kayo, kung hindi nyo po may re-record itong announcement natin ngayon. O hindi nyo napanood. Pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan, bigyan natin ng konting practice, Nelson. Bakit ba naging abala? Kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw inaabot nga ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, diba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon, ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayari ito? Ako, yun na nga po. Dahil sa... Ito po yan tanda dito yung awayan sa politika. Yun yung mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo. Dahil daw po sa ganito, sa ganyan. Hindi na natin muna talakayan sa pagkakalaman niya ng ating mga kabayan. Nauwi mo yan sa napakatindi, Umantong sabi sa bantaan na dyan, Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi naman palalagpasin yan. Mga ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan din, di ba, sa ating Vox Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway, dapat mayroong magpakumbaba. May mauna. At doon nga ako sa ating Vox Populi, kayo ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero pitinin natin ang konti, Nelson.
marami natin mga followers eh. Mamaya natin konting banggitin kung ano po itong i-announce natin na napakalaki. Oo. Ano ha? Pero nandun na tayo, ha? Oo. Sa nagpakumbaba na ang Pangulo. Oo. At anong mangyayari kasunod? Ayan po yung ating abangan. Yan, ano ha? Kaya, sige po, i-share niyo pa ha. Ngayon kasi nakatutok ka sa atin, parang 1,000 pala Nelson eh. Mabuti natin na mas marami. Again, ano ha? Lalo na po sa mga kapatid. Mga kapatid, alam niyo na po ibig natin sabihin na nakatutok ngayon. Ipakishare niyo po yung ating palatuntunan sapagkat kami po ni Nelson at ang iba pa nating mga kapatid ay tumanggap ng bilin, ng tagubilin na dapat po baka ay naninibago rin kayo at sako makakarating din sa inyo ito. Pero i-announce natin, mamaya konti Nelson, masarapin lang natin ang ating kwentuhan, ilatag pa natin itong mga bagay na ito. Nelson, Unahin natin dyan yung sa atin ho mga kababayan, nakasubaybay. Naku, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos matatali tayo sa impeachment complaint na yan, di ba? At pagkatapos alam mo, matatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon. Nelson naman. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak eh, no? Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ganitong may mga siganot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano nga? Sige nga po, liwanan natin, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo. Nelson, Pakinggan po natin. panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all our time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala yung tayo mapapakinabang nito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. For nothing, none of this will help improve a single Filipino life. Eh, ba't ito pag-aksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ito po ha, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor ng impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po, ipahayag, ito po binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment.
Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita natin, ako, ito sariling opinion ko na ito, ay meron talaga mga tao kasi na merong antagod, may motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Di ba? Pag nakita nila nagkakaisang bansa at nang sumusulong, humaharap sa problema, parang tawag doon, parang ginigiyag sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Hindi po, kami ni Nelson. Naku, ang gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Diba? Hinaharap po ang mas malaking problema. Hindi po itong impeachment. Totoo yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, alam, kabisado nyo na. Hindi po ba? Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. At ang solusyon natin, importasyon ng importasyon. Hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jess? Sino pang makikinabang kung impeachment ang pagkutunan natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Kaya gano'n sa mga kabubukas naman ng kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Kaya naman naman dati na ang Pangulong Bongbong pa no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Sana po ay maliwanag at malinaw